Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nauwi ngayon mga kabunyog sa personalan ang naging debate ni na Congresswoman Franz Castro at ni Bato de la Rosa hinggil sa usapin na dapat bang kasuhan si Digong Duterte sa mga naging patayan sa pamumuno niya. Dito po mga kabunyog, naungkat ni Bato de la Rosa ang naging kaso noon nitong si Franz Castro. Sabi ni Bato, bakit daw ito hindi pa nakukulong? Sa kabila daw na convicted na ito. Ang tinutukoy po ni Bato ay yung naging kidnapping daw ni na Castro ng mga batang lumad sa bayan ng Talaingod. Rumesbak naman dito si Castro at doon na po nagkainitan ang dalawa. Anyway, panoorin po natin itong mainit na debat ni na Castro at Bato. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapusan sa pag-ulo, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami malilink. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun na, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagdatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order po dahil wala siya sa tanong. No? Ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nanghihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator De La Rosa. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mainit na debate nitong si Congresswoman Franz Castro at Bato de la Rosa. Ano po sa tingin po ninyo mga kabunyog?
Alin ba ang mas masahol at karumal-dumal ang ginawa? Yung ginawa ni na Castro na pagtulong sa mga kabataan sa Talaingod, o yung ginawa ni na Duterte at Bato na pagpapapatay sa mga adik at kriminal? Alam ninyo mga kabunyog, pwedeng meron na labag na batas si na Castro dahil hindi nila pinaalam ang mga batang kanilang nirescue sa bayan ng Talaigod. Pero matanong ko kayo mga kabunyog, may panahon pa ba itong si na Castro para ipaalam pa ang mga batang ito na muntik ng madamay sa nangyayaring barilan ng mga oras na iyon? Siyempre, unahin na muna iligtas ang mga bata sa kapahamakan, diba? At wala talagang intensyon na kidnapin ni na Castro ang mga batang iyon dahil nga ang layunin lang talaga nila ay iligtas ang mga batang lumad. Ito mga kabunyog, panoorin po natin itong paliwanag ni Castro. Well, we feel it unjust and wrongful because ang ginawa lang namin ay tumulong lang tayo doon sa mga teachers and students na they were in the brink of danger, at saka nakita natin yung imminent na mga threat and harassment. According to the teachers and students, napilitan silang umalis sa eskwelahan dahil pinasasara yung school nila at sila ay hinaharas. So nag-decide yung mga teachers to go out from that school. So then nag-ask sila ng tulong from us, at tinawagan nila yung administration ng school at sinabi sa kanila na dapat na paalis na sila sa school dahil pinaalis sila ng mga paramilitary group. So this is unjust because we are just helping yung ating mga teachers and students from imminent danger, Kaya talagang tingin natin ay unjust ito. Parang kumbaga kami na nga yung tumulong, kami pa yung nabaliktad dito sa kaso na ito. Congresswoman Castro, for ordinary Filipinos who may not be familiar with the lumad situation in the countryside, kindly explain bakit po first hindi hiningi yung consent ng mga parents ng mga bata? Well, it is absurd, to ask for permission of the parents when the students and teachers are already in the brink of dangerous situation. So, dahil meron naman kaming National Solidarity Mission. So, siguro wala nang nagawa yung mga teachers and students to call the administrator of their school na kasama namin, and they ask for our help. So, yun naman yung nangyari doon, at tingin natin yung sinasabing permit sa parents bago sila i-rescue ay mukhang hindi ito realistic. Okay. Yes, they do have permit sa school, na makapasok doon sa eskwelahan nila. Pero that time nahihingin yung permit para i-rescue ang ating mga estudyante at mga parents. That is absurd. Okay. Representative Castro, yung isa pa pong sinasabi dun sa decision was that the children were put in danger kasi pinaglakad sila sa bundok under very dangerous circumstances. Madilim, delikado, pwede silang mahulog sa mga ravine. How do you respond to that? Well, naging decision yun ng mga teachers and students dahil nga talagang pinaalis na sila sa school. In fact, one of the testimony nga ng isang teachers, ng mga teachers testimony nila na nakikiusap sila that they should stay for the meantime during the night para umalis na lang sila by morning. Pero hindi talaga sila pinayagan. Talagang pinilit silang pinaalis sa eskwelahan. At ayun, mga nakamba yung mga tabak at mga pana, At talagang sinara na talaga yung school. So saan sila pupunta? So that time wala talaga Katrina, napupuntahan yung ating mga estudyante. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong paliwanag ni Congresswoman Franz Castro hinggil sa ano talaga ang nangyaring pag-rescue nila sa mga batang lumad sa bayan ng Talaingod. Ngayon mga kabunyog, kung pagkukumparahin natin ang ginawa ng dalawa, alin ang mas malala? Itong si Castro na pagbintangan lang na kumidnap, o yung ginawa ni na Bato na pag-utos ng pagpatay? Well, yung ginawa ni na Castro ay isa lamang na pag-rescue sa mga kabataan. Dahil narinig naman po natin, ang mga sinabi niya, wala na silang panahon para ipagpaalam pa ang mga bata sa kanilang mga magulang. Common sense naman, dahil nasa panganib na sila, diba?
wala namang tangang tao ang pupunta sa bahay-bahay. Sa gitna ng nagbabarilang dalawang kampo. Kung kayo ang nasa sapatos ni Castro sa mga oras na iyon, ano ang gagawin ninyo? Di ba aalis doon, sa lalong madaling panahon? Well, naging valid lang yung kaso, dahil posibleng yung hurado doon sa Davao ay kakampi nitong mga Duterte. At hindi ginamit ang kokoti para analisahin ang tunay na nangyari. Anyway, punta tayo kina Bato. Ano ba ang ginawa ni na Bato? Di ba nag-order si Digong na patayin lahat ng naglaban, at minsa pa nga, hindi naman naglaban tinutudas na lang, na walang pagkukumpirma, pati nga, mga inosenteng kabataan, pinapatay, na wala man lang kaalam-alam. Yan ba ang magandang gawain? Saan kayo mga kabunyog? Yung tumulong sa mga kabataan na muntik ng mamatay or yung pumatay sa mga kabataan na walang kalaban-laban? Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.